Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, ngayong araw, ipinakikilala sa atin ni Jesus na ang Diyos na siyang may nasa kanan at tagapagligtas ang siya rin ating Ama. Ang Espiritu Santong maloob ni Jesus ay siyang tumutulong sa atin upang mapaigting natin ang ating ugnayan sa Diyos, na ating natatawag na Aba o Tatay. Sa ating pagdiriwang ng linggo ng Misyong Pilipino, makikiisa nawa tayo sa pagpapakilala at pagbabahagi sa salita ng Diyos upang madama ng lahat ang pagmamahal ng Diyos. Bilang pagmamahal po ng salita. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mapagbasa at Ebanghelyo, tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon sa Kristo na manalangin at tumawag sa ating Ama. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanak sa banal na pagtitiwala. Sinulong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan tayo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangaling ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala ng hanggan. Amen.
Nililingat mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw, hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kalandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang mag-iit, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagtatanggit na aming sa makalanit mo pagpapala. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Amen. At si Puput tayo nakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi pupuksain ng makatarungang Diyos ang mga makasalanang bayan para sa kapakanan ng kahit may ilang lamang na mabubuting tao. Makikita rin natin ang mabisa ng panalangin ng isang makataruang tao, si Abraham. Unang pagbasa mula sa Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sundo sa akin, laban sa Sodoma at Gomorra, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulit ko ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan na o wala? Sakaling may namamutong matulungan sa lungsod, wawasakin niyo ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa namamutong iyon? Naniniwala ako, hindi ninyo idaraman ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yun sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong madurusa ang masasama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makaturungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa namamutong na ulo. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking tapat na sila. Wika ng Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ito. Kung wala pong 5 at 45 lamang ang magaling, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 yun." Tugon ng Panginoon. Nagtanong ng muli si Abraham, "Kung 40 lang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 yun." Tugon sa kanya, "Huwag sana kayong magagano, magpapanapag-uod. Kung 30 lamang ang taong matulog, hindi rin ninyo wawasakin." Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 yun." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas ulit ako. Kung 20 lamang ang matulog na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 yun." Muling tugon sa kanila. Sa katapusan, sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 yun." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit at pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, tutuloy kitang gano'n. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Sa harap ng iyong templo ay lumuko at tagalan. Pupurihin kitang doon, pupurihin ang iyong natin. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako
ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mo itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Kung ang Diyos ng Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya hinihimot ang abang at mahihirap. Kung magliman, kita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming sulong, ako'y walang agam-agam panatat sa iyo. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nakahandang harapin mo, mapupusok ko ang kaaway. Ligtas ako sa piling, sa lakas sa iyong paglalang. Yaong mga pangako mo ay handang itiktikan. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo ipipilas. At ang mga simulang gawain mo na gagawin. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa binyag, nagiging kabahati tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ngayon ni Pablo na magbagong buhay kay Kristo. Makinig po tayo. Pagbasa mula sa bulan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, noong kayo'y binulungan, nalipin kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananabitang paugali. Hinari niya ang lahat ng ito ng ipapos sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos anak na siyang ating tinanggap ng Diyos ang maliit na tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong pagkakain. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad na namin ang bawat magkasala sa amin. Sinabi pa niya sa kanila, ipalagay natin na isa sa inyong nagpunta sa isang kaibigan isang ating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakataranga na ang pinto at naiga na kami ng aking mga anak.
hindi na ako makababangon pa upang ibigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Pumanat kayo at kayo makasusumpong. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat hinihingi, nakasusumpong ang bawat kumahanap, at bubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito po ay ka na aming Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang hina naman, magandang umaga po sa inyong lahat. Galit kayo. Kumusta na po kayo? Batiin naman yung katabi niyo ng magandang umaga. Mga kapatid, simple tanong lang, pag nilayan natin sa maghapon, kumusta po ang inyong buhay pananalangin? Kumusta ang buhay pananalangin? Ang pagdarasal ay buhay. Amen? Hindi natin mayaalis sa buhay natin ang hindi manalangin. Sapagkat tayo ay may Diyos na kinikilala sa ating buhay. Kaya nga kumusta ang buhay pananalangin natin? Alam niyo, hindi po madali ang magdasal. Ang hirap kayang magdasal. Isa sa mga mahirap gawin sa buhay ay ang manalangin. Sasabihin natin, paano namang mahirap yun? Uupo ka lang, pipikit ka lang, magsasalita ka lang. Mahirap ba yun? Naalala ko yung kwento at maraming kwento ko na sa inyo. May isang magsasaka at ang kanyang bukirong ay nakamalapit sa isang monasteryo ng mga parang monje. Yung magsasaka yung maamal. Kasi kapag dumaraan yung kabayo ng isang paring monje mula sa palengke, nakikita niya yung mga pinamili, ang sasarap na mga pagkain, mga mamahaling tinapay, ang bango. Sabi nung magsasaka sa kanyang sarili, tingnan mo itong mga paring monje nito, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagpapakahirap, nagdarasal lang, mas masarap pa yung kanilang kinakain kaysa sa amin ng mga magsasaka. Kami ang nagpapakahirap dito, pero kami ang hindi makakain ng masarap. Sila dyan sa loob ng monasteryo nila, dasal lang sila ng dasal, mas masarap pa yung kanilang kinakain. Hindi ata tama ito. So isang hapon, galing sa palengke yung paring monje nakasakay sa kanyang kabayo. Bigla bumarang. Hinarang yung monje na nakasakawin sa kabayo ng magsasaka. Sabi niya, stop! Desero, Kinumpronta niya. Sabi niya, bakit kayo mga paring monje na nandiyan sa loob ng inyong kumbento, mas masarap pa ang kinakain ninyo kaysa sa amin ng mga magsasaka. Tingnan mo, ang sasarap ng mga pagkain ninyo, hindi tama ito. Wala kayong ginagawa dyan, dasal lang kayo ng dasal, pero kami dito nagpapakahirap, tanim sa umaga, tanim sa hapon, ang kinakain namin ay napakasimple lang. Kayo ang sasarap. Sabi ng monje sa kanya, kapatid, hindi madali ang magdasal. Kung mahirap ang magtanim, mahirap din ang magdasal. Sabi ng magsasaka, paano mo naman sabing madali ang magdasal? Pipikit ka lang, luluhod ka lang, tatayo ka lang, tapos na. Sabi na ng monje, sige, hahamunin kita. Pagdadasalin kita,
At kapag nakapagdasal ka ng maayos at hindi ka na-distract, ibibigay ko sa iyo itong kabayong sinasakyan ko. Sabi ng magsasaka, sige, magdarasal ako. At ibibigay mo yung kabayong niya. Ano ang dadasalin ko? Sabi ng magsasaka. Simple lang. Dasalin mo ang Ama namin nang hindi ka na-distract. Sabi ng magsasaka, sa ulo ko yan. Magaling lang yan. Gusto mo, English pa eh. O sige, English. Mga English yung magsasaka. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Pagdating sa our daily bread, lalanghap na yung amoy ng masarap na tinapay. Nadilat siya. Nahinto, sabi niya doon sa mga, pwede ba? Huwag lang yung kabayo ibigay mo, pati na yung tinapay. Sabi ng monge, kita mo na? Naamoy mo lang yung tinapay, na-distract ka na. Tunay na tunay, hindi madali ang magdasal. Alam po niyo sa seminaryo, 10 taon, no? Nag-aaral kami sa seminaryo. Ang 10 taon na yun, lagi kaming nagdarasal. At ang isa sa mga struggle namin sa buhay ay ang magdasal. Bakit? Ang hirap kayo umupo ka lang isang oras doon nagdarasal. Diba? Upo ka lang. Nang hindi ka madidistract, ang hirap doon. Tapos gigising ka ng umaga, pag upo mo doon, imbis na magdarasal ka, itutuloy mo lang itulog mo doon sa chapel. Hirap nun. Kaya ang daming napapalabas dahil sa kakatulog sa chapel. Kaya ang daming hindi nagiging pare kasi tulog ng tulog. Kaya syempre, kanya-kanyang technique ng pagtulog yan. Kunwari, may librong gano'n. Oh, nagdarasal si brother. Pero tulog din. Isa sa mga struggle sa buhay natin ay ang magdasal. Kaya nga, di ba? Sa maraming pagkakataon, kinatamaran natin ang magdasal. Tuwing kailan kayo nagdarasal? Madalas, nagdarasal kayo kapag kakain. Amen? Tapos nagdarasal kayo kapag kakain ulit. Amen? Magdarasal kayo kapag kakain na naman. Oh, lagi na lang, para kung may pagkain, lagi doon nagdarasal. Doon ang naaalala yung Diyos kapag kumakain. Pero mga kapatid, ang pananalangin ay buhay. No? Ito ay buhay na dapat natin ginagawa sa pang-araw-araw. No? Ano man ang ating karanasan sa buhay, dapat tayo ay magdarasal. Sabihin nga ninyo, magdasal. Sabihin mo sa katabi mo, magdasal ka naman. Oh, may sasabihin ako, dugtungan ninyo, sabihin nyo, magdasal ha? Kapag malungkot, ang hina naman, ulitin kapag malungkot, kapag masaya, kapag may problema, kapag walang pera, mas malakas oh. Nung sinabi ko kapag walang pera, mas malakas. Mga kapatid, ano na ang ating pinagdaraanan, malungkot ka man, masaya ka man, normal naman ang buhay mo, dapat palaging nagdarasal. Huwag makakalimutan. Alam niyo yung sarap sa pakiramdam, kapag mayroon isang mananampalataya, nakikipag-usap sa kanya, katulad ng mananampalataya, at sinasabi niya, alam mo, ang buhay ko, ang ginagawa ko sa buhay, ay bunga ng aking pananalangin. Ang sarap sa buhay, no? Kapag yung bawat pagkilos mo, ay bunga ng ginagawa mong panalangin. Diba? Yung pagising mo sa umaga, bunga ng panalangin mo nung gabi. Anong sabi ng Panginoon? Bigyan mo po ako ng lakas kinabukasan. At nagising ka, tama, bunga ng iyong panalangin. Diba? Ang lahat ng ginagawa natin ay dapat bunga ng ating pananalangin. Sa madaling salita, kapag ang ginagawa natin ay bunga ng ating pananalangin, ang nangyayari sa buhay natin at ang nagaganap sa buhay natin ay hindi ang ating sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng panalangin, hinahayaan natin na manguna ang Diyos sa buhay natin. Kaya lang, aminin man natin o sa hindi, bihira tayong manalangin. Yung iba nga sa atin, naaalala lang yung Diyos kapag araw ng linggo. Diba? Lord, sa linggo magdarasal ako. Lunes hanggang Sabado, wala mo na. Ha? Diba? Nung unang panahon,
Kapag kumalimbang na ng alas 6 ng gabi, yung kampana ng simbahan, naalala na naabot, sino mo naabot ng ganon? Kapag kumalimbang yung kampana sa simbahan, yung mga lola ninyo ay sisigaw mula sa inyong pintuan. Sasabihin, "Oh, mga apo, pumasok na kayo, magdarasal na tayo ng Rosario." Naranasan mo ng matatanda dito yan? Sino nakaranas ng tasang kamay? Oy, meron. Sino hindi nakaranas tasang paa? Diba? Ngayon ba ginagawa pa natin yan? Sino sa inyo dito sa loob ng pamilya nagdarasal kapag alas 6 ng gabi? Meron pa ba? Meron pa? Huwag kayong matakot. Meron? O wala na. Diba? Ngayon kasi pag kumalimbang na ang kampana, alas 6, sisigaw na. Hoy mga anak, halika kayo, pumasok na kayo. Kadenang dito na. Alas 6 ba yung kadenang dito? Hindi. Nagbalis ko lang. Ay, nilate ko lang. Di ba? Ganun na ngayon eh. Pero mga kapatid, huwag nating alisin ang pananalangin. Ang tanong, kaya siguro tayo hindi nagdarasal masyado, kasi baka hindi tayo marunong magdasal. Marunong ba tayo magdasal? Sa ating Ebanghelyo napakinggan, ang ating Panginoon Kristo palaging nagdarasal. Alam niyo, kapag si Kristo ay mayroong gagawing desisyon, siya ay nagdarasal. Halimbawa na lamang, nung pinili niya yung kanyang 12 alagad, pumunta siya sa ilang, nagdasal. Nung bago, ganapin yung kanyang misyon, 40 araw at 40 gabi siya sa ilang, nagdasal. Nung namatay yung kanyang pinsan si Juan Bautista, pumunta siya sa ilang, nagdasal. Nung siya ay dakpin o bago dakpin, siya ay pumunta sa halamanan at nagdasal. Ang buong buhay ni Kristo ay buhay pananalangin at marahil nakita ng kanyang mga alagad, itong aming sinusundan, itong aming Panginoon, lagi siya nagdarasal, dapat turuan niya rin kami magdasal. Kaya lumapit sa kanya sa mga alagad, sabi, Panginoon, turuan mo po kami magdasal, katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, aminin man natin o sa hindi, sa maraming pagkakataon, hindi tayo marunong magdasal. Paano mo naman nasabi yun, Father? Kasi tingnan na lang natin, sabihin niyo kung mali ako. Pupunta kayo sa simbahan, mag-include kayo, mag-aatanda kayo ng krus, magsasalita kayo sa Panginoon, sasabihin niyo lahat ng gusto niyo sabihin. At pagkatapos niyo magsalita, anong gagawin niyo? Sasabihin niyo, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, aalis ka na. Dasal na yun? Tama ba yun? Ang pananalangin ay pakikipagtalaspasan sa Panginoon. Ang pananalangin ay parang nakikipagkwentuhan ka sa Panginoon. Pag sinabi nakikipagkwentuhan, nagsasalita ka at may nakikinig sa iyo. At pagkatapos mo magsalita, may makikinig na iyo. Siya naman ang magsasalita at ikaw naman ang makikinig sa kanya. Pero sa pananalangin, hindi natin ginagawa yan. Pagkatapos natin magsalita, umaalis agad tayo. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo nanalangin, pagkatapos natin magsalita, huminto muna tayo, manahimik tayo sa mandali, at pakinggan natin yung Panginoong Jesucristo na mangungusap naman sa ating mga puso. Kaya ano nangyayari dahil pagkatapos natin magdasal, umaalis agad tayo kapag hindi naibigay yung hinihingi natin sa panalangin, ano nangyayari? Nagtatampo tayo sa Diyos. Kasi yung pagkakataon na sasabihin niya sa iyo, yung patungkol doon sa concern mo sa panalangin, ay iniwanan mo siya, hindi niya tuloy nasabi sa iyo. Kaya nung hindi naganap, yung hinihingi mo sa panalangin, nagtampo ka. Diba? Kaya hindi mo naunawaan yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po ninyo, walang panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. Lahat ng panalangin ay dinidinig ng Diyos. Amen? Amen. Ang kailangan lamang natin ay maghintay. Sabihin nga ninyo, maghintay. Iba sa inyo, may ngipin eh. Hindi marunong maghintay. At sa paghihintay, may biyaya doon. Bukod
Bukod pa doon sa biyaya na hinihingi mo sa Diyos, anong biyaya sa paghihintay? Kapag tayo naghihintay pagkatapos sa tayo manalangin, anong ginagawa ng Diyos? Pinalalaki niya yung ating puso. Bakit niya pinalalaki? Kasi kapag ang Diyos, humingi ka sa Kanya, at kapag ang Diyos ibinigay na niya, yung ibinibigay mo, higit pa doon sa hiningi mo. Diba? Halimbawa, humingi ka ng pandesal, Lord, pili mo po ako ng pandesal. Ibibigay niyo siya, burger. Mayroon pang cheese and bacon. O, diba? Eh kung hindi ka naghintay, at yung ibinigay ng Diyos ay napakalaki, kasi yung puso mo napakaliit, masasayang yung ibang biyaya binigay. Diba? Matatapon lang. Kaya dapat maghintay dahil pinakalaki ng Diyos yung puso natin nang matanggap natin ang buong biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sa panalangin, sabi ng ating Panginoon Kristo sa Ebanghelyo, kapag kayo ay manalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama namin, sumasalangit ka. Yung buong panalangin ng Our Father, diba? Napakasimpleng panalangin. Bakit? Sabi ng Panginoon sa ibang Ebanghelyo, alam na kasi yung Panginoon ang kailangan mo bago mo pahingin. Huwag mo masyadong maraming salita. Sa panalangin tinuro ng ating Panginoon, sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, ipinakilala ni Kristo ang ating Diyos bilang isang Ama. Tandaan natin na sa tuwing tayo ay nananalangin, ang kinakausap nating Diyos ay hindi Diyos na malayo sa atin. Ang kinakausap nating Diyos ay hindi Diyos na estranghero sa atin. Ang kinakausap nating Diyos sa panalangin ay isang Ama. Sabihin nga ninyo, Ama. Diba? Kapag ang Ama ang kausap mo at ikaw nakikita mo ikaw bilang isang anak, hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya. Bagkus, pananabikan mo pa na lumapit sa Kanya sapagkat siya ay Amang mapagmahal. Diba? At sa panalangin na tinuro ni Kristo, tinuruan tayo ni Kristo kung paano maglambing sa Ama. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Diba? Napakamalambing na pangungusap. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. O di ba yung mga anak na narito, kapag kayo'y humihingi sa inyong mga ama, nilalambing niyo muna sila. Alam mo, ang gwapo-gwapo mo talaga. Diba? Penning laptop. At kapag ikaw ay naglalambing sa Ama, yung Ama, ang bilis mantig ang puso dahil mahal ka niya. At nangungusap ka ng may paglalambing, ibibigay sa iyo ng anak, ng Ama ang hinihingi. O anak, anong laptop ang gusto mo? Simple lang pa yung Apple lang. O sige, mamaya, ilan ba gusto mo? Bigyan ka Apple talaga. Ganun sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, lalo higit ang panalangin tinuro ni Kristo, tayo ay parang naglalambing sa ating Ama nasa langit. Nakikita ng Diyos ang ating pagiging anak at nakikita rin natin ng Diyos bilang ating Ama. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo ay nananalangin, manalangin tayo ng may paglalambing. At ang sarap tanggapin ang biyaya na mula sa paglalambing din ng Diyos sa atin. Kaysa naman, oo nga, humingi ka ng biyaya sa Diyos. No? At ang Diyos binigay sa iyo, at sa paglapit mo sa Kanya, para bagang nagmamakaawa ka sa Kanya. Diba? Para mas masarap tanggapin ang biyaya kapag dahil sa paglalambing, kaysa sa pagmamakaawa. Diba? Ibinigay sa iyo yan ng dahil lang sa awa. Diba? Ibinigay sa iyo ng dahil sa pagmamahal at sa paglalambing. Mga kapatid, muli-muli sinasabi ko sa inyo, walang panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. Alam ng Diyos ang hinihingi ng puso natin. Kailangan lamang lumapit tayo sa Kanya ng may paglalambing. Amen? Lambingin natin ang Diyos. No? At kapag tayo manalangin, paano natin siya lalambingin? Simple lang. Sa pananalangin, ang paglalambing natin ay dapat nagmumula sa ating mga puso. Sabi nga,
manalangin na nagmumula sa puso at hindi nagmumula sa muso. What? Ha? Nananalangin na nagmumula sa puso at hindi sa muso. Di ba? Sa bibig lang nagmumula no? Hindi galing sa puso. Mga kapatid, tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo. Ang mahanap ay nakasusumpong, ang kumakatok sa pintuan ay pinagbubuksan. Tandaan po natin, yung mga tatay na narito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayong mga tatay na may bayad dungis ng pagkakasala, no? Bibigyan ba ninyo ang anak ninyo ng alakdan kung hihingi ng itlog? Hindi. Sabi ng Panginoon, kung kayo ng mga tatay na mayroong bayad dungis ang pagkakasala, ay marunong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, paano pa kayo yung Diyos na ating Ama, na banal at tulong-tulong ng pagmamahal, mas bibigyan tayo ng higit na mabuti. Amen? Mga kapatid, tandaan po ninyo, lahat ng panalangin ay dinirinig. Bakit? Pakinggan natin sa ating unang pagbasa at sa ating dalawang pagbasa. Sa unang pagbasa si Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Ang Sodoma at ang Gomora ay makasalanang lugar. Anong ginawa ni Abraham? Namagitan siya. Sabi niya, Panginoon, pupuksain ba ninyo ang bayan kapag mayroong 50 na inosente at mabubuti? Sabi ng Panginoon, hindi ko pupuksain sa ngalan ng 15 mabuti. Hanggang sa dulo, paano kung 10 na lang? Pupuksain mo ba yung bayan? Sabi ng Panginoon, hindi ko pupuksain ang bayan sa ngalan ng 10 mabuti. May namamagitan. At hindi sa ating kalawang pagbasa, sino yung ating tagapamagitan? Si Kristo. Tayo ay namatay nang dahil sa ating pagiging makasalanan, subalit sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo ay muling nabuhay. Kaya nga sa tuwing tayo ay nananalangin, hindi tayo nag-iisa. Sa pananalangin natin, meron tayong kasama, meron tayong tagapamagitan. At sino yan? Ang ating Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo sa ibang ebanghelyo, kapag kayo ay nanalangin, manalangin kayo sa aking pangalan at ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang inyong mga hinihingi. Kaya nga, di ba kapag tayo nagdarasal, ano ang sinasabi natin? Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. All of this we ask in Jesus' name. Di ba? Kaya, lahat ng panalangin ibinibigay at nagiging mas makapangyarihan ang panalangin dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At hindi lang yan, may bonus pa. May mga banal, may mga santo. Diba? Halimbawa na lang, ang ating mahal na Birheng Maria. Sinasabi natin, mahal na ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Santiago, ipanalangin mo kami. San Nicolas, ipanalangin mo kami. San Antonio, ipanalangin mo kami. Diba? Ang daming nagdarasal kasama natin. Kaya sana mga kapatid, huwag kayong manghinawang magdasal. Huwag kayong tamarin magdasal. Sa mga sumandali nito, habang kayo ay nakikinig, may mga nagdarasal para sa ating lahat. Sino ito mga ito? Yung mga moha at monge na nasa monasteryo, nasa kumpleto, nagdarasal sila para sa ating lahat. Kung sila nagdarasal para sa atin, sana tayo magdasal sa Panginoon at huwag panghinaan ng loob. Amen. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tayo gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniligid, nanaos sa kinaroroonan ng mga dumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit, natulugtog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito at umupong sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kapabuhay at uwi ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tinuro tayo ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa ating Ama. Idalangin natin sa Kanya ang ating mga kaibigan at ng buong simbahan. Ating itutugon, Ama namin, ibigay mo kami. Ama namin, ibigay mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, masalangin nawa sa kanila ang buhay panalangin sa pamamagitan ng kanilang kapwa. Kanilang paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng bayan, ituring nawa nila ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang piling sa lipunan. Manalangin tayo. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso at matutong musbong sa buhay sa kabila ng suliranin sapagkat ang Diyos ang may sumasa kanila. Manalangin tayo. Para sa hindi pa nakakakilala sa Diyos, buksan nawa ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso at isip upang tanggapin nila ang Diyos, ang Ama natin lahat. Manalangin tayo. Para sa Mission Society of the Philippines, naway mabuskos sila ng galak at maging halatat sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa buong mundo. Manalangin tayo. Isama rin natin ang special mention at pasasalamat nina Marilo Umayam and family at Bermudez family. Manalangin tayo. Para sa biyaya ng buhay nina Alaysa Marie and Castillo, Michael Vittorio Fordat, manalangin tayo. At para sa payapang kaluluwa nina Leonida Orizario Bongais, manalangin tayo. Mga kapatid sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsaliling kaibigan. Ama naming mapagmahal, ipagdalaw mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at paglilingkod sa isa't isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos Ama makapangyarihan. Naman ang Panginoon, itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan at katangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at niya aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa kanan. Ang sugo mong anak ay naging dinahiba sa amin. Bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang hili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming winaksik nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papulit sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan. Kami nagugunin sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Dahil sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya. Pinagandihan niya iyon. Pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayong ginawa nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Ulitin niya ang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mauklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubutay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at kapatid sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagkakapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na rin Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang kabiyak na puso. Kaya sana mga apostol, si Santiago, ang aming mahal na patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanatikan ang nagkilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan sa liputan. Mapanad ang mga inaanayahan sa kanyang tungkol. Panginoon,
tayo. Ama namin na mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaala mo ng kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyong buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamayan niya sa aming pagligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa panalamisan ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo. At lahat higit sa inyo ng mga nagsimba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kami sa ating banal na misa, may tinatagay ang pagtibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.